Magandang tanghali sa lahat. Ang init-init po sa labas. Ingat-ingat po. Grabe. Talagang mainit sa labas ng Guadalupe kanina, partner. Nako. Uy, tapos nabalitaan mo ba yung tumalon sa MRT? Hindi lang tong unang beses, partner, ha? Parang hindi ko ma-imagine, partner, anong problema na sobrang bigat na magtutulak sa isang kailangan tao talagang na tumalon sa riles ng MRT. Nako. Yun ang sinasabi ko, partner, hindi lang ito unang beses. Hindi ito yung first time na nangyari sa MRT. Hindi ba pwedeng lagyan ng parang guardrail? Matagal na yung sinasuggest na dapat maglagay sila ng barrier para for the safety na rin ng kanilang mga pasahero, di ba? Kasi alam mo, partner, hindi naman sa pag-ano pero nahahalata ko. Parang dati hindi naman ganito ka suicidal ang mga Pilipino. Hindi rin tayo parang ngayon masyadong yung streak of violence na napakanipis ng mga nakaraang henerasyon. Ewan ko kung bakit ngayon parang madali yung buhay ngayon. Well, partner, siguro, ano siguro yung pinakadahilan dyan? Kung bakit yung mga, di ba, kasama natin, gaya ng sinasabi mo nga, dati, wala tayong naririnig na may mga tumatalon sa riles ng MRT, tumatalon sa building. O kaya, diba? yung di ba? Yung ganong klaseng insidente na nangyayari. Yung tatay na pinapatay sariling anak. Yung mga anak, sinaksak yung ina, yung pamilya. O yung kahapon na napabalita, yung pinasok yung isang bahay, tapos binaril yung isang lalaki sa harap mismo ng kanyang 3-year-old na anak. Now you see. Yan ba ay robbery daw ang motibo? Resulta na ba yan, partner, ng kahirapan? Hindi naman siguro. Baka dapat tingnan din yung psychosocial natin. Baka nag-iiba na yung timpla ng utak ng ating mga kasama. Westernized tayo, pati na rin sa mga ganyang uri na societal problems. Anyway, mula problema dapat pag-asa, di ba? Pag-asa ang habol ng ating mga kababayan. So itutuloy natin mga kaibigan, mga OFW families natin, yung chattercads natin. Ayan, itutuloy natin yung ating series tungkol sa mga OFW party list o kaya mga party list group na may agenda para sa OFW. Yun. Alright, kahapon dumaksa po ang mga tanong mula sa ating mga texters at hindi lahat naisagot, no? Yes. Ng ating mga bisita, yung mga katanungan. Pero titignan natin kung may mga tanong na pwede rin nating ibato sa ating mga bisita ngayong hapon. And may nagtanong pa sa atin from Saudi. Kahapon, di ba, ang ating kaibigan na si Kenji. So ngayon, ganun pa rin. Papakilala natin yung ating mga nominees. Sa ngayon, 2 pa lang yung party list group na nandito. At mamaya meron din tayong ina-expect. Pati si Kasangga. Yung partner natin, Kasangga, si Atty. Gwen. Siguro nata-traffic lang si Ate Gwen. Pero sigurado darating ang ating partner, no, si Atty. Gwen Pimentel ng Ang Kasangga. At kapatid, ang mangyayari ngayon, mamimili tayo uli ng 2 winners sa mga nagtanong. Ayun. Sa texters natin, mananalo ng 50 pesos worth of load. Okay, so sige partner, umpisihan na natin dahil medyo maiksi lang yung oras ng ating programa. Ano yung tugtog mo ngayon, diba? May pang thrill Pang jungle na yata yan, ha? Pangkaba. Anong tribo na ba yan? Alright, here we go. Ang unang bisita natin, partner, please. Yes, yung ating, age o... Base sa edad o base sa... Base ba sa bigote o ano ba? Dalawang Ginoo ang ating kasama ngayon. Yung una ay yung nominee ng TUCP party list. Ito yung matagal ko ng kaibigan, kakilala rin to si Mon Certeza. Hello, Mon. Baba natin yung... Hi, magandang hapon, Toots. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po, Sir Mon, at welcome sa Bantay OFW. Oo, alam mo yung party list ng TUCP, meron silang mga internal din na kailangan i-resolve, pero sa ngayon, aalamin natin yung TUCP platform for OFWs. Yung pangalawa natin bisita, ito'y dapat kahapon nandito, pero naanyayahan din sa Amo Soup
yung ating mga kapatid na seafarers na miyembro ng AMUSUP. So nandito ngayon ang ating bisita, former ambassador to the UAE at first nominee ng OFW Family First Party List, si Ambassador Roy Señeres. Magandang araw po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at overseas, na kung saan ay 10 million of our countrymen are toiling, working, sacrificing for the sake of family and country. Welcome po sa Bantay OFW. Alright, sige. Yes. Ina-expect din natin si Willie Villaraman ng Pacquiao Party List. Alam mo itong mahirap sa party list Yung Senate kasi, kahit ilang kaibigan mo ng mga senador, at least 12 yan. Correct. Ang party list kasi, dami natin kaibigan na tumatakbo, pero isa lang ang pwedeng dapat nilang ilugload sa puwesto. Iboto. Ngayon, let's maximize our time, partner. Correct. Na ang gagawin natin parang rapid fire. Para mas maraming tanong na sige. Na ano natin. Dapat yung sagot naman straight to the point. Yes, oo, para masulit natin kasi maiksi yung oras. Yung mga gustong mag-text at tumawag. Ito, yung mga numero natin, mga kasama. Oo, sa mga gumagamit po ng Smart, 0921-431-1044, at para naman sa mga Globe subscribers, 0927-863777771, at sa mga gumagamit po ng Sun, 0923-911-8899. Okay? So, una partner, kilala na well, siguro, nabubulol ako. Kilalanin natin. Okay. Iuna yung TUCP party list. Sir, Tessa po. Ano po ba yung TUCP party list? Ano muna ibig sabihin ng TUCP? Ayan, tama. Ang TUCP ay Trade Union Congress Party na sa kasalukuyan ay meron po tayong representante sa Kongreso na pinangungunahan po ni Congressman Raymond Democrito Mendoza. At nagsimula ang TUCP party list nung actually nung 2004. Ay nakaupo na so po incumbent pala to. Incumbent. Alright. And pangatlong termino na po ito ngayon kung makakabalik po sa 16 Congress. Okay. Yung susunod naman ang OFW Family Party List. Family First ba? OFW Family lang? OFW Family lang. Party list. OFW Family Pero Party kung List. ilagay mo ako sa first, salamat. Pero incumbent din ito ang Hindi ito incumbent. Bagamat 12 years na ang ating OFW Family Club as an NGO na registered sa SEC, ngayon pa lang po kami sasali sa party list elections. Alright. So first time pala to sasali sa eleksyon. Yes. Yung grupo ninyo. First question sa ating dalawa na nominees, ano ang sa tingin nyo pinakamalaking problema ng mga OFW sa ngayon? Land-based at sea-based, ano pinakamalaking sa ngayon, kulang ang proteksyon sa ating 10 million OFWs, pati na yung pamilyang naiiwanan dito sa Pilipinas ay walang sapat na proteksyon. Kaya ito ang plataforma ng OFW Family Club. Gumagamit nga ako ng metaphor dito What the OFWs and their families have right now is just a mere bangka rather than a barko. Kaya kapag nagkakaproblema halimbawa dyan sa Jeddah ngayon, magtatatlong buwan na yung problema dyan, hindi matapos-tapos kasi yung facility nila ay napakaliit, hindi adequate yung infrastructure for their protection. What they have is a bangka instead of a barko. Okay. Kaya yung aking mga panukala ay 13 po ito, all designed to protect the OFWs and their families. So kulang sa protection. Ikaw naman Mon. Si Mr. Certeza. Pagtingin namin dyan, may kakulangan din ang gobyerno natin sa pagbibigay po ng serbisyo at programa po sa ating mga OFW. At tinatawag natin sila mga bagong bayani. Pero alam naman natin na hindi rin sapat na gano'n ang binibigay na serbisyo ng ating gobyerno. Partikular doon sa mga umuwi, no? Alam naman natin na itong mga OFW pagkatapos po ng mga ilang taon na pagtatrabaho sa malayo sa ibang bansa, pagbalik ang problema, no? At wala mga dapat na assistance patungkol sa mga livelihood at sa pangangalaga doon sa kanilang pangabuhayan. So samosari ang mga nagiging problema ng ating mga balikbayan, ng mga kababayan natin na OFW, at ito siguro rin dapat patungkulan ng gobyerno natin. Actually, sa katunayan na ito nga si Congressman din ay sumusuporta
dun sa panukalang batas ng OWA Charter, no? Isa po si Congressman Mendoza ang naglalabi rin para dyan, para po yung mga naipon o yung mga pondo ng mga kababayan nating OFW, masiguro na yung mga pondo na yan, para po sa kanila, no? Yun po yung isinusulong ng PUCP Party List. Yan yung pangalawang tanong namin. At tinanong natin to kahapon, partner, di ba? Iba-iba yung sagot na binigay. Ano ang agency na sa tingin nyo na merong correlation sa ating mga OFWs? Marami yan, di ba? DFA, DOLE, POEA, OWA, NLRC, marami pang iba. Ano sa mga ahensyang ito ang sa tingin nyo dapat unang mareforma at bakit? Okay. Partner, bago sagutin yan ang ating dalawang bisita, mga kasama, tayo po'y maghahanap buhay muna, magko-commercial break muna at sa ating pagbabalik, siguro pwede rin nating isabay yung mga katanungan ng ating mga texters. May pumapasok na ba? Meron na, partner. Meron na mga pumapasok na mga tanong mula sa ating mga texters. Mga kasama, oras po natin 1:01 na po ng magandang hapon. Magbabalik ang Bantay OFW Nationwide. Sa bawat sumbong may aksyon. Sa bawat problema may solusyon. Nagbibigay pugay sa galing ng manggagawang Pinoy. Bantay OFW Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Alright mga kasama, welcome back po sa Bantay OFW Nationwide at kagaya ng sinasabi ng ating partner rito, kahapon pa po ito nagsimula ang presentasyon ng ating programang Bantay OFW para sa nalalapit na midterm election sa susunod na linggo na, partner, May 13. Kaya yung mga inibitahin, malapit na, nako, napakabilis ng araw, sa Lunes na. So kaya yung mga bisita natin, mga kasama, sa linggong ito, straight partner, sana ma-occupy natin lahat yung mga party list na may advocacy para sa ating mga bagong bayani. Oo. Tsaka partner, yung episode natin kahapon, na-upload na natin. So pwede nilang nasa Facebook mapanood yun. Yung page ng Blas Ople-Center. Ngayon ilalagay din namin sa YouTube mamaya kasama na itong episode na ito. So para ma-share din ng iba't ibang Philcom groups. Pwede rin ba silang maglagay ng kanilang opinion doon, partner? Sa mga may mga comments may mga comments din. Pwede naman. Okay. So bago natin partner, no? Meron tayong pangatlo. Ibato uli yung susunod na tanong natin. Atin munang i-acknowledge yung pangatlong bisita natin ngayong hapon sa programa. Naliligaw kasi. Na hindi niya nakita yung studio natin. Yung ating kapatid na mula naman sa Pacquiao Party List. Ano bang ibig sabihin nitong Pacquiao, no? Si Ginoong Willie Villarama. Hello ka, Willie. Ay, mabuhay kayo. Salamat sa inyong binigay na pagkakataon. Yung Pacquiao Party List, yung Pacquiao Filipino Association for Country Urban Poor Youth Advancement Welfare. Haba Baba, ito yung pro-poor. Kaya lang ako naniniwala, lahat dapat ng partido, lapian na regular, lahat dapat pro-poor yan eh. Kasi yun ang hindi natin masolve. Kung paano natin mabibigyan ng kaluwagan na mahirap. Akit-akit ang mga economic indicators, tumataas ang credit rating natin, pero mahirap pa rin. Kaya siguro lahat ng politiko, lahat ng party list, lahat ng regular parties, isa lang ang dapat maging plataforma kung paano iangat yung buhay ng mahihirap. Oo. Po ba, sister? Kawili, ikaw ay papunta naman dito sa stasyon? Are you on your way? Papunta. Yeah, papunta. Okay. Kasi magbabato kami ng mga questions na mula sa ating texters at mula sa ating chat room, and dahil medyo tight din sa oras, iigsian natin yung mga sagot, para mas marami tayong ma-accommodate. Sure. Okay, go ahead, partner. Okay, so partner, balikan natin yung tanong mo kanina bago tayo nag-commercial break. Siguro pwede nang sagutin. Unahin natin si Sir Ramon Certeza ng TUCP Party List, Sir. Yung mabigat na problema natin, no, yung tinatawag natin na undocumented migrant. Ito yung unang tanong, yung pangalawang tanong. Ulitin natin yung tanong. Hindi yung tanong. Ang tanong natin sa bilang ng mga ahensya ng gobyerno na
nagse-serve o naninilbihan sa ating mga OFWs mula DOLE, DFA, POEA, OWA, NLRC, meron pa yung para sa ating mga maritime at iba pang mga ahensya. Alin dito ang sa tingin nyo, alang-alang sa ating mga OFWs, ay dapat mareforma at bakit? Una-una, dapat nga yung sinabi ko kanina, yung OWA ang higit na dapat na magkaroon ng sariling mandato diyan. Na tinitingnan natin na dapat yung mga assistance, no, na dapat ay para sa mga OFW, sila yung manguna diyan. Pero importante rin yung POEA na dapat mabigyan din ng proteksyon, lalong-lalo na sa mga nananamantala na mga agency na dapat sila rin yung tumitingin dyan. At pangatong tinignan natin dito, importante yung NLRC na dapat sila yung mga laga, lalo sa mga kaso na nagbibigay ng assistance para sa mga ating mga naaabuso at mga naaapi na OFW. Pero yung primary mo, OWA. OWA. Si Amba naman, and then next si Kawili. Sa tingin ko, ang mga ahensya natin ngayon ay hindi na kailangan i-reforma. Dagdagan na lang ng personnel. Alam mo itong OWA, itong concept ng OWA, ito ay brainchild ng aking mahal na ninong. Secretary Blas F. Ople at saka itong POA, kanya-kanyang functions ito. Yung OWA should be focused on overseeing and protecting the welfare of OFWs. On the other hand naman, ang POA, Philippine Overseas Employment Administration, ay sila yung naghahanap ng mga job opportunities for our countrymen overseas. At ang role naman dito ng Department of Foreign Affairs ay ayon sa batas, Republic Act number 8042, yung tinatawag na one country team approach, na ang pinaka-ambassador, ang pinaka-team leader, kaya yung mga welfare officer, ang pinaka-commander-in-chief nila doon sa post ay yung ambassador, yung mga labor attaché ay ambassador ang head. So nandyan na yung sistema, nandyan na yung mga infrastructure. Ang problema na lang ay halimbawa dyan sa Saudi, aabot na ng 1 million dyan ang ating mga OFWs dyan sa Middle East, all in all mga 1.5 million countrymen, and yet ang ating facility dyan ay bangka. Kulang sa personnel. Kailangan na barko talaga na maraming personnel para naman nakaka-cope sa mga problema. So hindi na kailangan ng reforma. Hindi na, maganda na. Marami na. As a matter of fact, yung Republic Act number 8042 nakalagay dyan sa section 27 that the highest priority concern of the Philippine Foreign Service, of the Philippine Ambassadors and the Secretary of Foreign Affairs should be the protection and assistance to nationals. O, asan ang nakikita na ba natin na highest priority concern ito? Yes, nakikita natin, pero it's not making a dent kasi kulang sa tauhan. Alright. Okay. Kawili, Villarama, yun naman ang tanong natin. Alin sa mga ahensya na nagsuserve sa OFWs ang sa tingin nyo dapat mareforma at bakit? Yung communication system ng POEA, ang ibig sabihin ganito, maraming nabibiktima ng illegal recruiter dahil sa kakulangan ng informasyon. Kailangan pumunta pa sila sa POEA, ang layo-layo. Bakit hindi tayo magtayo ng mga internet center sa lahat ng SM, Robinson, sa lahat ng munisipyo, upang sa ganun, yung mga naghahanap ng trabaho, madaling i-check through the internet kung merong lisensya o walang lisensya, kung may job order o walang job order. Kasi komunikasyon talaga ang problema. Walang gusto magpakaloko, walang gusto magpabiktima, ngunit hindi nila alam kung saan pupunta talaga. Kaya sa akin palagay, yung communication system ng gobyerno, para sa ganun ay mas madali at accessible sa mga aplikante. Yun ang kailangan natin i-reforma. Lahat ng inyong nabibiktima, talagang sasabihin, hindi po namin alam, akala po namin genuine, naloko kami. Yun po palagay ko ang dapat pagbutihan natin. Alright, yung paggamit ng teknolohiya. Kasi napansin ko rin yan, partner, ha? Yung mga party list, katulad nung OFW family, yung sa TUCP, pati tayo na nasa media, very active tayo sa social media. Pero tingnan mo yung mga Facebook pages ng Philippine Embassy, maski sa Riyadh at saka sa yung conje natin sa Jeddah, may problema na doon, ha? Tahimik. Pero yung press release pa rin ng DFA dito ang nakalagay. So ibig sabihin hindi nila na ma-maximize yung social media. Kahit nga yung kanilang mga website, partner, paminsan pag pumasok ka, yung mga nakapost doon ay yung mga nakarang taon pa, hindi updated.
yung sa Syria nga, walang website eh. Oh, you see. Yung embassy sa Syria. Anyway, okay. Questions from our texters, partner? Okay. Mula kay Rose Enverca ng Quezon. Ask ko lang po, kung in general daw, ano po ang hagbang na gagawin nyo para maibsan ang pang-abuso at pangloloko sa ating mga OFW na undocumented? Alright. Para maibsan yung pang-abuso. Ito yung illegally recruited na napadala sa abroad. Una sa lahat, dalawang klase ang undocumented. Yung wala talagang document kasi pumunta siya halimbawa sa Malaysia dahil hindi na kailangan mga Pilipino ng visa kapag nagpupunta sa mga ASEAN countries like Cambodia, Laos. And from there, doon siya lumilipad patungo sa kanyang final destination at nakahanap siya ron ng employer. So wala siyang document talaga dahil hindi siya dumadaan sa POA. Turista siya. Yung pangalawa naman, documented nga, pero nag-expire na yung kanyang documents. So, sila ay, whether mayroon talaga silang document o wala, kahit na ba valid pa yung document nila, they are still vulnerable to abuses from some unscrupulous employers. Kaya, ang aking panukala dyan, yung mga ambassador dapat, by law, should exercise the diligence of a good father of a family or mother, as the case may be, in taking care of OFWs under their jurisdiction. What does that mean? Halimbawa, pag may nakakulong dyan, may na-hospital dyan, may mga kaso sa polisiya, kailangan yung ambassador mismo personally ang lalakad dyan. Kasi kapag ikaw mismo pumupunta sa mga kulungan, Mr. Ambassador, because by law you are required to do this already, you are sending a very strong signal to the host country na talagang ito ay mahal na mahal ang mga kababayan niya. And if we want to maintain a good bilateral relations with the Philippines, we have to be sensitive to what this ambassador is doing. Kaya hindi na hometown decision sa mga kaso dahil ambassador mismo ang umattend ng mga hearing. Lalo-lalo na kung possibility niya baka mabitay. Okay. Si Willie Villarama naman ng Pacquiao Party List. Willie. Ay. Ang tanong ay tungkol sa paano ang gagawin nyo para maproteksyonan yung mga undocumented workers on-site na inaabuso ng kanilang mga employers. Una-una, tama si Ambassador Seniorit yan. No? Kahit paano, pag nasa abroad, DFA na dapat ang makialam dyan. Pero ang palagi ko mas malalim na tanong, paano nakakapunta yung mga undocumented? Kasi yan, kasama na mga sindikato yan. Kung nakikita na ang mga sindikato ay hindi protektado ng malaking tao at nakukulong, napaparusahan, mababawasan yan eh. Pero hanggang nakakalusot at may lagayang paglabas, may lagayang pag nahuli, wala po nakukulong, talagang hindi po mababago yan dahil yung greed para sa salapi ay natural sa tao yan eh. Kaya sa palagay ko, ang kailangan yung ugat, no? Paano nakakawala itong mga nabibiktima ng mga human trafficking sinachampion. Paano sila nakakalusot, no? Okay. Ngayon naman. Kasi doon ang yung pintuan eh. Okay. Isa na dapat eh. Alright, Willie. Ang pangatlong sasagot, si kapatid na Mon Certeza ng TUCP. Gusto kong sundan din yung sinabi ni Willie, no, na itignan natin yung yung ugat, no, ng problema na ito. Kasi kung alam naman natin na nakakapasok at nakakapasok yung mga ating mga ibang kababayan na hindi dokumentado sa ibang bansa. Pero bakit, ang tanong doon, bakit nakakapasok? Kaya importante rito nga, reviewin, tignan natin, pag-aralan natin, ano ba yung kasalukuyang batas? No, marami tayong magandang batas na sa totoo lang. Pero ang problema yung implementasyon Tsaka yung talagang enforcement capability ng ating otoridad na para i-enforce yung mga batas na yan. Dito nga namin una tinitignan yung anti-trafficking na problema natin na mga napapasok ng sindikato na mayroong mga connivance with the other sino mang mga tao o anuman, no, na may otoridad na hinahayaan na makapuslit ng mga ating mga kababayan na hindi dumadaan sa tamang proseso. Bakit nangyayari yun? Ayun po siguro dapat ang una natin tignan. Okay. Ang susunod na tanong naman ay mula Davao del Sur. Wow. Mula to kay Ray Rios.
may magagawa po ba kayo sa mga displaced at abused OFWs na mismo ang mga government agencies ay di binibigyang pansin at totally neglected? Maparusahan kaya ang mga taong involved rito? Unahin natin siguro si Ambassador. Meron na po tayong batas dyan sa ating Republic Act number 8042 na nagsasaad na yung mga ahensya dito sa Pilipinas at saka yung mga foreign employer ay jointly and severally liable, no? Ibig sabihin yan, ang turing ng batas sa manning and placement agencies dito sa Pilipinas at saka yung foreign employer ay iisa lamang. Pwedeng sampahan ang manning agency o yung placement agency dito sa Pilipinas as if sila na mismo yung employer. So, halimbawa, ang nanampal, ang gagahasa ay yung employer ay magiging liable dito dahil because of that joint and several liability provisions of the Republic Act ay yung ahensya rito. Kaya meron tayong mga batas na, sobra-sobra mga batas natin. Ang kulang na nga lang ay implementation. So yun ang solusyon doon, yung implementation. Kulang lang sa ngipin yung batas. Yes, i-implement lang yan. Kasi at saka isa pa, kulang pa yung ating batas sa palagay ko. Dahil yung OWA halimbawa ay we cannot blame OWA kung hindi niya nasasaklawan lahat dahil membership yan In other words, kung ikaw ay napadpad sa Iraq sa pamamagitan ng Hong Kong na walang visa kailangan, kapag nagka-problema ka ron, who will be taking care of you dahil hindi ka naman member ng OWA. And so the Department of Foreign Affairs comes in, at wala naman silang fund katulad ng OWA. So there ought to be a law which would streamline all these services for the benefit of OFWs. Okay, si Sir Ramon, Certeza ng TUCP. Yun nga gusto natin tignan, no? Ulit ko na naman na dapat yung implementasyon ng ating kasalukuyang batas ay paigtingin. At kung may kinakailangang ribasuhin sa kasalukuyang batas natin, yun po dapat tignan ng ating mga kongreso. Kasi sabi nga natin, alam mo naman yung ating mga kababayan, talagang pag sinabi na kumakapit, no, maging sa patalim, kung talagang kinakailangang umalis, no, delikado man o nasa tamang proseso, kung wala ka namang proteksyon ng ating gobyerno, para kang para pagkanto ka sa ibang bansa, kailangan ang dapat mong kapitan syempre yung gobyerno na nasa malayo kang lugar. Diyan pangunahin dapat yung ating pong mga labor attaché, yung mga sa DFA na tungkulin nila pangalagaan yung mga naabuso nating mga kababayan. So ang solusyon ninyo, again, paigtingin gaya ng sinabi ni Ambassador. At reviewin natin yung kasalukuyang batas. Si somebody na Mrs. ni Archers 808, pareho sila nakikinig ngayon. Si somebody at si Archers habang nasa Singapore at nagtatrabaho, pareho silang nasa chat room. Ang tanong ni somebody, ano ang programa ninyo pag nanalo kayo para sa mga pamilya? Kasi hindi lang yung OFW doon, yung mga pamilya na nandito, paano nyo sila matutulungan? Ang ating tinitignan dyan yung komprehensibong pagtingin, no? Lalong-lalo na sa usapin ng ating pagpaplano sa ating Philippine Development Plan. Actually, nakaupo kami ngayon sa isang diskusyon tungkol dun sa usapin ng Philippine Development Plan. Kasama na roon yung pagbibigay natin ng mga polisiya na nararapat, hindi lamang pa sa ating mga kababayan na nandun, hindi para sa mga manggagawa na rin nandito. Kasi yung mga manggagawa natin, sila din yung mga mga kamag-anak ng mga maalis doon. So, tinitingnan natin dito yung pangkabubuuhan na dapat maging consistent sa ating pong economic policy. Yung mga specific na programa. Kasi naghahanap sila yung talagang specific. Kasi kung ulitin ko naman yung kanina, isa OWA charter na tinitingnan natin, isa nandun yung yung mga assistance. Unang-una doon yung sa repatriation kung may problema nandun sa lugar. No, pangalawa yung livelihood assistance. Sa tinitingnan natin na dapat tulong-tulong ang ahensya dyan, no, na magbigay ng programa. Unang-una sa mga dito, doon sa mga training. Training hindi lamang sa mga pabalik na mga kababayan natin na galing sa ibang bansa, kundi sa mga kamag-anak na rin nila nandito. Diyan po natin matitignan yung mandato ng TESDA na siya po magbigay ng dapat ng mga non-formal education para sa mga kamag-anak po ng ating mga OFW. Pangalawa, syempre yung mga pag-assistance din po hindi naman sa training, kasi pag training naman hanggang doon lang. Sinasabi nila paano kapag tapos namin ng training wala naman kaming sapat na kakayahan
na magpatuloy po ng aming pagbibigay ng dagdag kita. So yung augmentation doon, dapat suportahan yon Okay. sa pamamagitan ng livelihood at mga iba pang mga pagdinegosyo ng kanilang mga kamag-anak. Alright, Amba, yung title ng inyong part list OFW Family. Yes, para sa pamilya. Hindi lamang konkreto, ha? Hindi lamang sa OFW, pati sa pamilya. For instance, kapag umalis ang isang ama o ina, nawawala ng haligi ng tahanan ang pamilyang naiiwanan dito. Kaya nagiging weak yan, nagiging vulnerable to all sorts of abuses from the environment. So, dapat there ought to be a law which would require the fathers of provinces, yung mga ama ng lalawigan, mga ama ng lungsod, na mag-put up ng OFW family help desks doon mismo sa tanggapan nila. Para kapag may problema, ang anak o misis o pamilya ng OFW, mayroon kaagad-agad na tatakbuhan na talagang maliwanag kung saan sila tatakbo doon. Halimbawa, sinasalbahay sila ng mga kapitbahay, nakikita ng mga pang-abusong mga nilalang dyan sa surrounding nila na wala naman dito yung ama nila, ay meron silang matatakbuhan. Sige kayo, pag kami ay napinin nyo, meron kaming matatakbuhan ang gobernador mismo ng aming lalawigan o yung mayor mismo ng lalawigan. Pangalawa, tungkol din sa family ito, there ought to be a law which would authorize the ambassadors to obligate erring fathers or mothers, as the case may be, who are not sending or remitting allowances or support to their families back home dahil meron na sila nakitang mga ibang kinakasama ron. So ngayon, sa ngayon walang batas. Kapag hiniling mo sa ambassador, pag hiniling ng misis sa ambassador, pwede bang ipatawag mo yung husband ko at hindi na kami pinapadala ng suporta? Anong sagot ng ambassador? Hindi na namin papel yan. Magsampa ka ng kaso dyan sa Maynila, wala nang ang kwalta, pahanapin mo pa ng abogado. Kaya dapat, ang ambassador mismo should be authorized by law to call the erring husband or mother, as the case may be, para magpadala ng sustento. Bigyan mo ako ng resibo na nagpa-remit ka na sa legal mong pamilya para ipa-renew ko itong passport mo. Otherwise, hindi ko tayo renew. Pauwi na rin kita para sama-sama na kayo ng pamilya mo magdusa sa Pilipinas. Okay. Doon naman, eto na. Live na. Nakarating sa tamang stasyon ang ating kapatid mula sa Pacquiao Party List, si Willie Villarama. So, yung question ulit, partner. Ano yung, ito tanong ng isang misis ng OFW na nasa Singapore, no? Si Somebody ang kanyang call name. Ano naman ang konkretong programa ng iyong party list pag nanalo para mismo sa pamilya ng OFW? Hindi lang para sa mga OFWs natin. Yung mga naiwang pamilya dito sa bansa. Una, pagpapatuloy ko yung inupsang programa ni Miss Toots Ople. Yung tinetraining yung mga anak sa IT paggamit ng computer. Kasi sa ngayon, ang talagang madaling makapagtrabaho yung computer literate. At naumpisan na niya, yan dapat take over ng gobyerno. Kumare sa TESDA. No? Pangalawa, yung pondo, yung savings, kailangan makapagtayo yung mga NGOs, lalo na yung mga financial experts, kung saan sila pwedeng magtayo ng mutual fund, kung saan pwedeng ilagay yung sama-samang savings ng mga OFW families. Sapagkat kung bibili lang ng jeep yan o tricycle, walang mangyayari dyan eh. Samantala kung may mutual fund na nakakaintindi at honest yung mga nagpapatakbo, lalago sigurado. Lalago ang kanilang pera. So sa akin, yung dalawang bagay na yon, yung training sa pamilya at saka yung saan ilalagay ang pera. Dahil isipin nyo, ilang daang milyon ang pumapasok taon-taon. Saan napupunta yung pera nyo? Shopping lang siguro. No? So I think dapat yung mga financial experts natin, at napakadami naman yan ang kanilang dapat tutukan. At siguro mga party list, tulong-tulong na hanapin yung tunay na solusyon kung paano ma-invest ng tama yung pera. At nakikita kong shortcut yan talaga yung mutual fund eh. Ayun. May tanong tayo rito, partner, no? Parati ito sinasabi ng gobyerno, malaki ang naiambag ng ating mga bagong bayani sa ekonomiya ng ating... Natotoo naman. Oo. Now, anong magandang benepisyo na pwedeng maibigay ng gobyerno natin para sa ating mga bagong bayani? Siguro na hindi pa ngayon na ibibigay. Na hindi pa ngayon, nakikita nyo? Kung sa kasakali, yung kakaiba. Yung
lifeblood transfusion na ginagawa ng ating mga OFWs. Money is the lifeblood of the economy. So, ang lifeblood transfusion na binibigay ng ating mga bagong bayani ng bansa sa ekonomiya ng ating bansa ay nag-average ng $20 billion a year. And yet, nire-recognize natin silang mga bagong bayani ng bansa. They are our army of OFWs fighting the war against poverty in the Philippines, in various battlefields overseas. Puro na lang tayo bola-bola. In return, anong nagagawa ng Republika sa mga army nating ito? In any kind of battle or in any kind of war, mayroong mga casualties. So halimbawa, nagkakaroon ng casualty itong 10 million army natin ito, what happens to their orphans, to their families na nauulila? Dapat ang gobyerno, ang Republika, nakinabang naman ng Republika sa sakripisyo ng mga army ng OFWs na ito, ay magbigay mo lang ng scholarship sa eldest child na naging naulila dahil napinsala o namatay ang tatay na kasama sa army of OFWs. Dapat man lang bago umalis itong mga ito, the government itself, the Republic itself should be considered by law as a surrogate employer in the sense that empleyado mo ito, army mo ito, ikaw mismo, President Pinoy, ang pinaka-commander-in-chief ng army na ito. Kaya pag may napinsala rito, you take care of them. Bago pa lang umalis, i-member mo na sila ng SSS halimbawa, bayaran mo yung counterpart amount of contribution ng employer. I-subsidize mo. Sa ngayon, ang OFW lang ang nagbibigay ng full amount. Siya nang sumasagot din ng counterpart amount na dapat bayaran ng employer. Ito, Republika, bayaran mo ito kahit kalahati ng premium ng mga OFWs. Dahil nakikinabang ang Republika rito kung hindi dahil sa kanila. Hindi lamang naging sick man of Asia tayo, naging dead man of Asia na tayo. But in return, ano ang naitutulong natin sa kanila? Wala. Alright. Umiinit na. Umiinit, partner. Umiinit. At dumadami yung mga tanong na pumapasok sa chatroom at sa text natin. Kuya Mon. Ayan. Nabanggit natin kanina na dapat talaga ito yung mga manggagawa natin na OFW talagang ito talaga yung mga bagong bayani. At ang mga bayani, para mga sundalo nga yan na sila yung lumalaban sa gera. At yung nilalabanan nila ay laban ng kahirapan ng ating bansa. So para mga sundalo, mga sundalo Amerikano, pagkatapos ng gera, pagbalik nila sa kanilang tahanan, wala na silang alalahanin hanggang lifetime na binibigay na programa at serbisyo ng gobyerno para sa kanila. Dahil sila yung nag-angat ng kabuhayan o sila nagtanggol ng bansa. So dapat ganun din maging trato ng ating pamahalaan sa ating mga manggagawang Pilipino na OFW. Dapat simula sa pag-aaral ng kanilang mga anak, sa pagkakasakit, sa retirement, sa pension, wala na silang alalahanin. Pagbalik nila sa bansa, sila'y nakarelax. At dahil sa ginawa nilang mga paghihirap sa ibang bayan, pagbalik nila dapat kalmado na sila at maayos na ang kanilang buhay, pati na lang ang kanilang pamilya. Okay. Kay Sir Willie naman, ng Pacquiao. Mga sagot. Alam nyo, kung tunay na bayani ang tawag natin, dapat ituring natin sila bilang tunay na bayani. Dapat pag dumadalaw sila dito, dapat naman VIP na sa customs. Wag nang kinakalikot yung mga pasalubong. Di ba? Pangalawa, pagdating ba sa POA, para kumuha naman ng mga exit pass nila, VIP din dapat. Huwag na yung hanggang Ortigas umaabot yung pila. Okay? At kung tunay na bayani sila, maganda yung panukala ng dalawa. Dapat tratuhin yung pamilya nila bilang bayani. Kulang na lang akong namatay, dapat sa libingan ng bayani. Dahil bayani tawag natin, di ba? Pero ang importante dito, yung benefits nga naman, yung bang ang laki ng pinasok nilang pera. Kung wala yung OFW, bankrupt tayo. Sigurado yan. So, kailangan yung tuwidadaan, gamitin sa kanila, no? Problema sa abroad, dapat yung mga ambassador, bigyan ng kaya na sinabi ni Ambassador Senior, bigyan ng priority. Yung mga hindi binabayaran ng pamilya, kailangan may family court dito, na kailangan yung hanapin kaagad at bigyan leksyon yung mga walang hiyang mga tatay na asawa na hindi marunong sumuporta. Meron tayong mga kaibigan marunong sumuporta, pero kailangan itong mga OFW galangin nila yung kanilang pamilya at saka yung mga anak. Hindi pwede yung basta tatakbuhan. Okay.
Partner, ano pa may magandang tanong dyan mula sa ating mga chatters? Actually, tanong ay tungkol naman sa pork barrel. Sa pork barrel. Ayun, anong gagawin nila sa pork barrel pag naluglog sila sa pwesto. Mga kasama, sasagutin niya ng ating mga bisita ngayong hapon sa pagbabalik ng ating palatuntunan, ang Bantay OFW Nationwide. Again po, ulitin ko ang ating mga numero sa mga nais pong ibato yung kanilang tanong sa ating tatlong bisita mula po sa TUCP Party List, Simon Certeza. Sa OFW Family Party List, si former Ambassador Roy Senieres. At ang Pacquiao Party List naman na si Willie Villarama. At inaantay pa rin natin si Ate Gwen Pimentel. Oo. Yung yung ating fantasy question, imbis sa fantasy question, mamimili tayo ng dalawang text questions. Yung pinakamagandang text tanong. question. Okay. So, yung numbers. Ito yung mga numero natin, mga kasama. 0921-431-1044, 0927-86377771 at 0923-911-8899. Magbabalik ang Bantay OFW Nationwide. Sumbungan ng mga OFW at ng pamilya ng mga manggagawang Pinoy. Yusek Toots Ople, Attorney Gwen Pimentel at Rod Marcelino sa Bantay OFW Nationwide. Bantay OFW Nationwide. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay katuparan. I brush my teeth 3 times a day. Sa 365 days a year, more than 1,000 brushing yun. Naku, ninipis ang ngipin ko. Use extra soft and gentle Haloa toothbrush to protect your teeth. Haloa! It's now my toothbrush! Haloa toothbrush brushes gently on your teeth. Kung gusto mong manalo ng 1 million pesos, bumili na ng Mega Sardines in Easy Open Can. Sa isang malinis na papel, isulat ang promo title Radyo Milyonaryo Nationwide 2013. Kumpletong pangalan, edad, address, contact number, pirma, at tindahan kung saan nabili ang Mega Sardines. Ilagay sa envelope kasama ang isang label ng Mega Sardines in tomato sauce 155 grams or Mega Sardines in tomato sauce chili added 155 grams. Sa envelope, isulat ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2013 promo week number na sinasalihan at proof of purchase at magmadali nang pumunta sa RMN station o sa mga piling tindahan nationwide at ihulog sa Dropbox. Mas madaming entries ng Mega Sardines, mas may chance kang maging milyonaryo! Dahil yan sa Mega Sardines, now in Easy Open Can. Get hooked sa sarap! Promo period starts April 22 to July 20, 2013. Per DOH FDA permit number 0825 series of 2013. 558 DZXL. OFW ka ba? Kamag-anak mo ba ay nasa ibang bansa? Narito na ang programang para sa inyo, ang tagapagbantay ng mga OFW. Sina Yusek Toots Ople, Attorney Gwen Pimentel at Rod Marcelino. Bantay OFW Nationwide. Sumbungan ng mga OFW at ng pamilya ng mga manggagawang Pinoy. Yusek Toots Ople, Attorney Gwen Pimentel at Rod Marcelino sa Bantay OFW Nationwide. Bantay OFW Nationwide. Okay, mga kasama, we're back sa programang Bantay OFW at kasama pa rin natin ngayong hapon ang tatlong bisita natin mula sa tatlong party list, ang OFW Family Party List. Kasama natin si former Ambassador Roy Senieres, mula naman sa TUCP Party List, Ramon Certeza, at ng Pacquiao Party List na si Willie Villarama. Okay, so partner, humahabol ang ating partner na si ang kasangga, Attorney Gwen Pimentel. Ito ay tanong na galing mismo sa
isang OFW at hindi lang OFW, kapatid natin sa industriya ng media, si Frank Resma ng ABS-CBN. Nandun siya ngayon sa tent city sa Jeddah. Kausap ko dito sa Facebook. Ang sabi niya, merong i-deport daw uli ng 100. So staggered yung pag-deport. So kahapon 63, ngayon 100 ang i-deport mula sa tent city. Ang tanong sa inyo, kung manalo ang party list group ninyo next week na kasi. Tama. Oo. Ano naman ang maitutulong nyo para matulungan yung mga nandoon na stranded na OFW sa Saudi Arabia at para hindi na maulit muli yung ganong uri ng sitwasyon. Insidente. Oo. Ito yung mga papauwiin na o pinapauwi dahil nga walang tamang papeles. Okay. Unahin siguro natin si former Ambassador Senieres, sir. Ano po ang gagawin ninyo para hindi na maulit at matulungan itong mga una sa lahat, ang dalawang aspeto ang problema dito. Mahirap na hindi maulit itong phenomenon na ito na nag-expire ang mga work permit ay ayaw pa rin umuwi na ang mga kababayan natin. Ito nangyayari sa lahat ng bansa, sa United States. Di ba meron din ganito? So mahirap pigilan ito dahil halimbawa uuwi sila rito bagamat expired na yung kanilang mga work permit ay hindi pa sila uuwi dahil dito pa lamang sa Pilipinas mayroon ng 12 million na jobless, mayroong 20 million na underemployed and so on and so forth. Bakit sila uuwi rito at magugutuman lang sila? But that's why they're taking the risk. Taking the risk, nagsasakripisyo sila kahit hindi na sila makakauwi sa kanilang mga mahal sa buhay para lang kumita pa lalo. Bahala na ang mentality nito and we cannot blame them. Kasi kung maraming patrabaho dito sa Pilipinas, uuwi yan eh. Correct. So, kapag ganito ang nangyari at nagkaroon ng crackdown, dapat diplomatic offensive ito. No less than the President himself should be in the picture. He should summon the ambassador of Saudi Arabia, for instance, to his palace and try to prevail upon him to communicate with His Highness King Abdullah. Kung kailangan tumawag na kagad yung ambassador doon dahil yan ang kaya nga katawag sa mga ambassador, Excellency, dahil sila ang pinaka-alter ego, direct representative ng mga presidente at mga hari. So, magtawagan na kagad si Presidente halimbawa at saka si King Abdullah, pwede ba, Your Highness, yung aking mga kababayan dyan, kawawa naman para silang nakatira sa loob ng oven na malaki. Pwede bang patirahin muna sila dyan sa loob ng mga sports complex ninyo na naglalakihan na centrally aired? Ang nangyayari, mukhang hindi nga alam yata ni Presidente yung problema na ito. Therefore, sa mga ganitong klaseng problema, calamity ito, humanitarian approach na ito, crisis na ito. So, pati Mr. President, yung calamity fund mo na napakalaki, bilyon-bilyon, medyo pakawalan mo muna dahil calamity na ito, may mga babies doon na apektado. The President himself. Yung nangyayari ngayon, kahit nasa Secretary Romulo, mukhang wala pa ako naririnig na pinatawag niya yung Saudi Ambassador. So sinasabi ninyo, Ambassador, diplomatic approach. Diplomatic approach yan, kasi hindi na natin maiwasan itong mga nag-expire na work permit at hindi natin mabiblame mga kababayan natin. Uwi sila rito, jobless ang mga, magdadagdag lang sila sa jobless natin. Kulang talaga ng opportunity dito sa bansa. Okay, kay Sir Villarama naman ang Pacquiao party list. Masyadong malalim ang problema ngayon. Kasi whether makalusot kami o hindi, kailangan pa rin tumutulong talaga eh. Hindi naman kailangan ng pwesto para tumulong. Kaya lang, ang nakikita kong problema talaga dyan, uugatin na naman natin. Yun nga, sabi nga ni Ambassador Senieres, walang trabaho dito, anong gagawin nila? Kasi, susuguran na nila kahit na expired nila work permit. No? Ngayon, ang mas mahalaga dito, yung nabanggit niya, na kailangan gumalaw ang gobyerno kasi mga Pilipino yan eh. No? Kung minsan isang Pilipino papatayan, nagkakagulo tayo dito, nagre-raise tayo ng pondo. Ito, sandang Pilipinong ginugutom dun sa isang tent city, kailangan makitaan din ng tamang positibong kilos na pwedeng lumipad dun yung ambassador natin para ipamukha sa kanila na gawa natin ang solusyon ito. Dahil hindi maaaring walang solusyon, walang diplomatic solution kasi hindi naman natin ginusto din na maipit yung mga tao doon. Lalo na yung mga tao doon, hindi lang gusto maipit sa ganung kalagayan na para nakakulong sila doon at i-deport na lang. So I think ayon kay Ambassador Senieres na kailangan isang mabigat na reaksyon mula sa gobyerno natin at yan
mapapakita lang yan kung lilipad talaga si Ambassador Del Rosario doon. Para at least makita yung malasakit ba? Si Secretary. Oo, siya mismo. Ang nagpunta doon ay si Undersecretary Yabes. Pero si Secretary... Hindi, kasi siyempre, siya representative ng Presidente. Parang si President pero balak yata pumunta. Gusto ko nga pumunta dyan, Tuts, yung ating Chief of Immigration dito, si General David. Kasi yung mga Chief of Immigration niya, mga general din, kausapin niya, pwedeng ma-waive yung mga multa dyan at pabilisan ang processing ng deportation papers. Kasi hindi lang embassy ang nagpo-process ng deportation papers yan, yung immigration din ng Saudi. So kung nandoon yung General David at kinakausap yung counterpart niya, makipagkaibigan siya doon, ay malamang baka ma-waive pa yung mga multa eh. Alright. Kuya Mon, ng TUCP. Well, currently yung crisis na hinaharap natin sa Jeddah, no, na talaga sabi nga ito'y humanitarian crisis. It goes beyond legislative measure dahil may mga batas tayo. Kailangan dito executive power, no, gampala ng Pangulo yung kanyang tungkulin para sa mga kababayan Pilipino. Yun ang kailangan, immediate yan Kasi yung batas, madali namang nating after nung makapag-craft tayo ng nararapat na batas. Pero ngayon, yung crisis na kinakaharap ng kababayan natin ay daglian. At dapat ay siya mismo ang Pangulo o kung sino mang mataas na emisaryo na pwede yung padala para doon tignan at mapabalik yung ating mga kababayan nararapat na daglian pagtugon. Okay. Reaksyon naman sa bagong insidente ng pagdukot sa Golan Heights, partner. Meron yung 4 na Pinoy. Oo. Pero kung maaalala natin, may naunang 21. Nung nakarang Marso yan nangyari. Buti na lang din napakawalan. Pero ang nagtataka ako, bakit nangyari ulit? Bakit pumayag pa rin tayo na nandun sila? So ngayon may 4 na naman na nakuha. Reactions mula sa ating nominees. Sa ating mga nominees. Yes. Ambassador Señeres? Alam mo yung mga kababayan natin, talagang napaka-adventurous ang ating mga kababayan mula pa nung kapanahon na nina Rizal, di ba? Kahit sa ang sulok ng daigdig nandoon sila kaya. Pero ito po ay peacekeepers ng UN. Kaya risky yung mga trabaho diyan, and yet nandoon sila at ngayon nasa UN sila. Yung mga terrorist diyan hindi naman kumikilala yan kung UN ka o hindi, basta nakusanadahan kang dukutin, ay dudukutin ka. But ang na-realize ko lang sa pag-analisa ko nito, kahit na nadukot na yung mga Pilipino, ay mabait sa kanila. May na-establish na tayo na goodwill Pag nalaman na Pilipino, ito Pilipini, you are Pilipini, good people, just wait for a while, we will release you anyway. Ganon din nangyayari sa Somalia. May naririnig lumat tayo na kapag may mga kinikidnap ng mga seafarers doon, talaga pinahirapan nila. Hindi, pag nalaman nila Pilipino yan, okay, just hindi take nila for a while. Sinasaktan. No. Hindi nila sinasaktan. Okay. Alright. Si Sermon. Yun nga, nangyayari na naman lagi. Lagi, paulit nangyayari, lalong-lalo sa mga humanitarian peacekeepers natin. Siguro nararapat na tingnan din natin yung security provision, lalong-lalo na ng United Nations tungkol sa mga personnel na pinapadala natin sa mga delikadong lugar, no? Somalia, Golan Heights, at sa iba pang mga lugar na alam naman natin na critical at delikado na wala naman tayong magawa dahil kailangan magpadala tayo ng pagtulong natin yan sa iba nating mga ibang bansa, no? Siguro tignan natin yung mga security provisions regarding that i-review natin yan, repasuhin pa rin natin yan. Okay. Sir Willie. Willie. Hindi ko linya yan, pero I'll venture an answer, no? Una, gaano ba kalalim ang ating relasyon sa United Nations na kailangan natin magpadala ng mga ganong sundalo for peacekeeping, ano? Pangalawa, kung talagang obligado tayo, kailangan siguro triplihin ang sweldo ng mga Pilipino pinadadala doon dahil very risky. No? Yung kailangan diyan talagang malaki ang pakinabang nila, pati pamilya. Kasi yun lang magagawa natin dahil obligado tayo ngayon. Yung safety, talaga nangyayari lahat yan yung safety ng safety ng kahit na sa vapor, di ba, nahahijack yung mga vapor. So bakbakan talaga ito ng ng Palestinian at saka ng mga taga-Israel, no? So
sa akin, yun lang ang masasabi ko. Tanong talaga kung kailangan natin magpadala doon. Ngayon, kung obligasyon natin bilang sa United Nations, miyembro tayo, magagawa lang natin talaga is to improve the benefits. Kasi yung safety, talagang yan parang gera yan war zone yan Pero although may mga nagsasuggest na dapat itigil na daw yung gobyerno natin pagpapadala natin ng mga miyembro ng peacekeeping force. Depende. Depende ako sa ngayon na itigil yan we cannot be more popist than our people. We cannot be more popist than the Pope. Ang ating mga kababayan, adventurous yan, risk takers yan. At ang kagandahan lang dahil siguro sa napakagandang reputation ng mga Pilipino. May nitutulong ba to sa ating bansa? Yung pagpapadala natin ng mga peacekeeping force. Malaking sweldo dyan. Hindi, pero mga Pilipino, bukod sa kanilang pamilya. Doble-doble ang mga sweldo dyan. Yan ang United Nations. Huwag din natin kalimutan, partner, na miyembro tayo ng UN. So may mga dapat may representative tayo. Siguro hiniling sa atin yan. And kung kapayapaan naman, it's a universal principle. At ang mga Pilipino hindi duwag. Merong partner, meron tayong kapatid na eto na-miss natin to ng sobra dito sa ating programa. Pababatiin natin as guest. As guest na, hindi na partner. Hindi, pa rin yan partner pa rin natin yan sa programa. Pero iupo natin muna as guest. Correct. Hindi. Hello po sa inyong lahat. Of course, si Kuya Rod at saka si Ate Toots at ang ating mga special guest ngayon, di ba? Ngayong hapon. Yes. Nakausap naman ba na ating mga special guests? Swerte at ang ating mga listeners kasi andito sila. Correct. Ambassador. Actually, kaninang umaga pa sila nandito. Ganun ba? Nagkikihay lang ako. Hi everybody sa mga chatters. Good afternoon. Attorney Gwen Pimentel ng Ang Kasangga Party List. Mukhang andito ang mga Yes, kasama din natin. Magagaling na mga party list na worthy to be in Congress. Kasi sa totoo lang, nakasama mo. Sana kasama ko. Oh, praise God. Hindi, because I really feel na ang party list, hindi naman competitors yan Kasi we are representing sectors, di ba? Different sectors. And then, sa daming tao sa Pilipinas, ano ba naman na makakahalal tayo ng ilan ba ang mga seats na available? 57. So, bakit naman itong mga nandito ngayon, 4 kami, hindi mahalal, di ba? Kaya umaapila tayo sa ating mga kasamahan na nasa abroad, di ba? At dito mga pamilya ng OFWs na sana i-consider naman nila kaming 4. Ako pala is number 82 ang kasangga. Pero nga pala, isa-isa lang. In other words, share. Sa pamilya, mag-assign kayo ng taga-boto ng isa-isa sa amin. TUCP, Pacquiao, at saka 100. Ina-assign ko na sarili ko na iboto kita. Pero iboto pa rin ako. Ganyan na palitan. Hindi, pero totoo there are so many votes to be shared. So even in a family, they can actually divide themselves to vote for the party list that they believe are worthy to be there. And I believe na ito naman ng mga party list na nandito, sa totoo lang, may track record. And even the people behind the party list na rin-represent natin, masasabi naman natin na pagmamahal sa bayan at matagal nang naglingkod kahit nasa ibang capacity. Diba? At ngayon nagsama-sama. Kaya, Sister Toots, hindi ka nagkakamali ng pag-i-endorso ng mga party list na ito. In-endorso mo wala. Nag-imbita lang ako. Hindi, endorsement na rin yun, di ba? Kuya Rod, kaming 4. Alright, sige. Balikan natin ang mga tanong ng ating mga texters at ng ating mga chatters. Kanina, partner, may nag-iwan ka ng tanong tungkol sa pork barrel naman. Yes. Kung sakasakali sila makaupo na sa pwesto. Tanong ni somebody. Si somebody. Sabi ni somebody, kung kayo daw ay manalo, saan nyo ipaglalaan ang inyong pork barrel at magiging transparent ba raw kayo sa sambayanan? Ako bilang ex-congressman. Una, ako ay against pork barrel Nung nag-re-election ako, ang aking kampanya is out with pork barrel. Kasi, ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas na uubos ang oras natin sa kahanap ng mga tutulungan, mga repair ng mga eskwelahan, etc. Ngayon, kung hindi maalis ang pork barrel, sangayon ako kay Ambassador,
Senyores, mga kasama natin dito, kailangan very, very transparent. Pangalawa, dapat yung menu kung saan magagamit ay limitado. Huwag nang payagan yung mga alam natin na pinanggagalingan ng racket. No, yung mga fertilizer. Ayan, medyo problema yan. Yung gamot medyo questionable din dahil kumisan mga ghost delivery. Kailangan yung talagang yung higpitan at nandiyan ang COA. Nandiyan na COA. So sa akin yun ang kailangan gawin. Kung hindi din pwedeng ihinto. Pero para sa akin mas maganda kung ihinto na yung pork barrel para makapagtrabaho ng mabuti mga congressman. Okay. Unahin naman natin si Ate Gwen. Ate Gwen, saan mo yung angkasangga na pork barrel, anong paggagamitan? Alam mo, partner, matagal na rin kasi ako nagtrabaho sa Kongreso, sa Senado bilang Chief of Staff ng tatay ko, si Senator Nene, at saka Chief of Staff din ni Coco until na itong tumatakbo ako. Ngayon, sa palagay ko kasi, sa totoo lang, yung sa mga pork barrel ni tatay at ni Coco, maganda ang napaglalaanan at marami ang natulungan. Sa tingin ko, sa tamang paggamit, at saka kung hindi ka naman nangungurakot, ano naman ang kasama ng pork barrel? Sa totoo, ang daming natutulungan po ng pork barrel. So, pero, ang sa akin tama yung sinabi din ni Congressman, nasabi nga niya na dapat ang budget system natin baguhin. I would rather na line budgeting para lahat ng mga proyekto ng kailangan ng i-endorse ng congressman o senators, whatever, nakasulat na at nakikita, very transparent, di ba? With that change in our budget system, there is no need for pork barrel because we will be able to include ano yung gusto natin para sa ating mga areas. However, dahil sa hindi naman ganyan ang ating budget system, siguro pag umupo kaming apat, pwede nating i-review at baguhin, mag-promote ng gano'n na nga para mas more transparent para sa ating mga kababayan. But sa akin, sa experience ko, hindi masama ang pork barrel, but there has to be like more siguro safeguards, to discourage people from getting yung mga kickback. Kasi sa totoo lang, honestly I can say, si tatay, si Coco, wala hong 5%, 10%, 20%, hindi ho kami tumatanggap ng ganon. Yung mga SOP. Oo, mga SOP, hindi ko na-experience yan because hindi naman kami tumatanggap, And we have placed our pork barrel in the hospitals, in education, etc. And it has helped a lot of people. So, that is based on my experience. Okay. All right. Come on. Yan. Being nga, sabi nga natin na kami na ang TUCP party list ay actually pangatlong termino na itong tinatapuhan. Makikita naman natin yung mga pinaglalaanan ng pork barrel ni Congressman Mendoza. Particular doon sa mga area na meron tayong mga manggagawa na binibigyan ng suporta. Pangunahin dyan yung pinaglalaanan yung sa scholarship fund ng mga manggagawa natin. Kaya nga meron tayong TUCP Workers College na ang nagsasubsidize po ron ay ang TUCP. At ang ito pong minumungkahi ngayon, kung alam po natin na meron po sa Tagum na meron po mga banana industry dyan na halos nasa 100,000 workers plus. At tinitingnan natin na malaki yung impact on employment and income ng mga manggagawa na yan. Kaya dapat suportahan at minumungkahi po natin pag nakaupo po muli si Congressman Mendoza ay magkaroon ng Banana Industry Research Center na yung magpag-aaral po sa pagpapaganda ng industriya para po makagkaroon ng more generation on that particular industry. So doon po yung mga ilang pangunahing proyekto nilalaan po para sa pork barrel ni Congressman Mendoza. Okay. Ngayon naman, si Nieres. Ang tawag ko, ayaw kong tawagin pork barrel ito dahil masyadong makolesterol yan I would rather call this as the Countrywide Development Fund, or in the particular case of a party list of an OFW, dapat Worldwide Development Fund yan, in the sense na ito dapat ay gagamitin para tumulong sa mga stranded, hindi member ng OWA, kaya hindi na tutulungan ng OWA. Ito gagamitin natin ito para sa ticket ng mga stranded na mga OFWs. Gagamitin natin ito sa yung nabanggit kanina na Secretary Willie Villarama ng Pacquiao, na dapat meron silang mutual fund and savings. Ito siguro pwede nating ilagay dyan na seed money at kitang-kita ng COA na walang kickback dyan. At halimbawa itong problema ngayon sa Jeddah,
Nakikita natin sa mga report sa television na ang mga tent nila ay yung parang mga tent ng mga Boy Scout. Bakit hindi mag-hire ang embahada o di kaya ang kongresista ng mga OFW? Kung ako'y kongresista na ngayon, magre-rent ako ng napakalaking tent na air condition. Diyan kasi sa Middle East, kapag kinakasal dyan yung mga VIPs, hindi nila ginagawa sa hotel, ginagawa nila sa disyerto at nagpipit sila ng mga malalaking giant tents na aircon. So kapag may mga ganitong pangyayari, gagamitin natin yan dyan para gumawa ng malaking tent na may aircon. Di ba sa port, sa the port may malaking tent dyan? O yun, so, bakit using emergency fund? Dapat ginagawa na ito ni Presidente ngayon dahil malaki calamity fund niya. Bakit pinapabayaan niya na nagbo-Boy Scout lang ang tent na mainit na disyerto? Okay. Nako, medyo kapos na po tayo sa oras. Tanong, dito nga sa ating text line partner, no? Talagang inuulan tayo ng tanong rito. But anyway, sa mga nag-text po sa ating programa ngayong hapon, maraming salamat. Meron tayong mga mensahe mula Palawan, as far as Mindanao. Meron tayong from Sulu. Meron may mga nagtatanong. Ano yung sabi ng taga Palawan? Curious lang ako. Yung taga Palawan, Good PM Bantay OFW, ano ba ang inyong magagawa para maging zero tayo sa mga illegal recruiters at bakit? Pero nasagot na yan kanina, no? Nasagot na yan kanina. Alright. Wala na po tayong oras, ilang minuto na, 4 na minuto na lang. Bibigay namin yan sa inyo. Bakit kayo dapat pagkatiwalaan ng ating mga bagong bayani? Unahin natin siguro kay kapatid na Pacquiao, Willie Villarama. Hindi po kay Manny Pacquiao po ito. Alam niyo po, narinig niyo na kaming 4. Mapapakiusap na lang, paghati-hatian niyo lang po ang boto niyo sa aming 4 dahil magagaling po kami lahat. At si Ambassador Senyeres, matagal na ambassador yan, NLRC chairman. Ako naman po naging vice governor, naging congressman, naging chief of staff ni Senate President Bas Ople. Marami pang iba. Ang ating pong taga TUCP naman ay talagang mapagmahal sa mga manggagawa. Si Gwen dito, anak ng ama niya. At malaki ang pinagmanahan at dala niya ang pangalang Pimentel. Kaya hindi ko magkakamali kung sino man sa aming 4 ang inyong ilalagay sa balota. Marami pong salamat. Alright. Ambassador? Yung party list po, OFW Family number 4 sa balota, 4 po ang focus nito para sa OFWs na nasa job site na, pati seafarers. Pangalawa, para sa pamilya ng OFWs at saka seafarers. Pangatlo, yung mga OFWs to be, nagnanais mag-OFW, dapat protektahan sa mga human trafficker at saka illegal recruiters. And last but not the least, yung mga retired OFWs, dapat the government should know where they are and should look after their welfare. They retired bagong bayani ng bansa. Okay, bakit TUCP ang dapat nilang iluglog sa pwesto? Sabi nga ni Willie, 4 kami rito magagaling na TUCP na party list. Ang TUCP party list na alam naman natin na nagbibigay ng proteksyon para sa interest at kapakanan ng mga manggagawa maging dito sa ating bansa at maging sa labas ng bansa ay patuloy po na sumusuporta sa ating mga kababayan. Ang issue nga po na dinadala ng TUCP sa ngayon, no? Pangunahin yung pagpataas ng sweldo ng ating mga manggagawa at pangalawa yung pagpapababa ng presyo ng kuryente. Ito ay para sa kabutihan hindi lang ng manggagawa kundi ng mamamayan maging dito at sa labas ng bansa. Ang TUCP party list number 27 sa balota ay muli po manunuyo sa ating mga kababayan na muli suportahan po natin sa darating na halalan ngayong Mayo 13 upang patuloy po ng mga paglingkod sa ating pong manggagawa at mamamayan. Okay, at bakit ang kasangga ang kailangan nilang hindi. Ay, wala. Oo nga. Well, andito na naman tayo, no? At nagpapasalamat nga ako sa inyo at imbitahan mo kami dito na naman sa Bantay OFW. Ngayon partner, hindi ka muna anchor dito sa programa. Guess muna. Pero babalik ka after election. Ayun. Ang kasangga number 82, ang aming advokasya is actually negosyo para sa mga maliliit na naghahanap buhay. At alam ko naman na ang rason kung bakit tayo
natin nag-OFW, isa doon, di ba, sa kulang ng trabaho. So siguro sa tulungan natin, mapapaganda natin ang kanilang mga oportunidad dito sa Philippines. But anyway, having said that, alam ko naman na kilala na ninyo ang track record ng Pimentel, ako at saka of course ang aking kapatid na si Senator Coco Pimentel. At I'm sure marami din sa Senado ang gustong tumulong sa ating mga OFW katulad ni Tita Cynthia Villar at ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Sonny Trillanes. Iyan ho ay matutulong sa atin lahat. Kaya kayo na hong bahala kung sinong gusto nyong iluklok sa aming apat dito na party list kasi sigurado naman serbisyong totoo ang ibibigay namin. Serbisyong prinsipyo, serbisyong totoo. Numero ng Angkasangga. Okay, number 82, Angkasangga. Ayun. Kalimutan kong banggitin. Ang numero ng Pacquiao. 100. Ayun. Ano? Score, 100. 100. Teka lang, kasamang Rod, para matuwa lang tong apat natin bisita. Sabi ni Ibong Galit na nasa chatroom natin, 4 daw silang botante sa pamilya. So tag-1 boto na raw kayo. Okay, partner. Sige, partner. May winners na ba tayo? Yes, ang winners natin for today, Bruce Alonte ng Tarlac City. And yung second winner, si Jay Oida ng Albay. At binabati rin natin si Pedreng De Villa ng Batangas at pati si Vivian. Ayan. Pasensya muna mga chatters. Promise bukas. Partner, yung roll call natin sa kanila. Oo nga. Oo, 2 araw na tayong walang roll call. Di bali active naman sila sa mga tanong. Sa mga tanong. Alright. So again, maraming salamat sa ating mga bisita ngayong hapon. At syempre sa mga nag-text, sa mga tumawag, sa mga nagtanong po sa... At pasensya na doon sa hindi natin nabato yung mga tanong nyo. Alright. So partner, bukas meron pa ba? Bukas meron. Abangan. Abangan yung mga kasama. Okay. Ako pa rin si Rod Marcelino. Ito po si Ate Toots Ople and also si Ate Gwen who's here right now. Kami po'y Tatak Aremen. Handang tumulong sa iyo.